Kaugnay pa rin ang paghahanda sa ating mga pantalan para sa darating na Pasko. Makakausap po natin si Miss Eunice Samonte, ang tagapagsalita ng Philippine Ports Authority. Good morning. Si Audrey Goriseta nga po pala ito ng Rise and Shine Pilipinas. Maganda umaga po, Sir Audrey, saka sa lahat po na nakikinig at nanonood. Yes ma'am, ano po yung mga paghahandang ginagawa ng PPA sa ngayon para sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero sa mga pier? Well, actually, maaga po nakapaghanda ang PPA, no? Under na rin ang directives ni PPA General Manager Jason Zaga, kung saan actually ngayon on the way nga po kami sa Batangas Port para magkaroon ng inspection, no? Sa isa sa pinakamalaking passenger terminal ng PPA. When it comes to prep, mas marami po yung ating nakadeploy na security forces. Nationwide po yan, kabilang na yung Port Police, saka yung mga K9 units at saka yung mga ating gumagana po mga x-ray scanning machine at body scan. So mas mahigpit po tayo dyan. And at the same time, meron din po tayong mga nakatao na personnel na hindi po aalis sa kanilang mga pwesto, especially kahit po holidays, naka-duty po lahat. Well, gaano po karami yung inaasahan natin ng mga biyahero ngayon? Mas marami po ba yung inaasahan natin ngayon kumpara sa mga nakalipas na taon? We're looking at 4.6 million passengers this year, no? Ang last year po natin nasa around 4.4 million passengers. And kabilang po sa ating mga nakikitang peak ng mga pasahero ngayon, well, actually nitong weekend, tumaas na po yung mga pasahero, nasa around 300,000 plus passengers daily average tayo. Kumpara nitong December 15, around nasa 200,000 plus yung ating mga daily average passengers. So, ang trend po ay pataas ng pataas yung ating mga pasahero as we come near December 25. Okay, may mga may mga kabatan po na sinasamantala yung mga ganitong panahon po, no? Ano po ba yung mga hinandang security measures sa loob mismo ng mga pantalan ng PPA? Gaya po na nabanggit ko kanina sa security measures, nakaantabay na po yung mga port police, saka po yung ating mga force multiplier at saka pati na rin yung mga K9 units. That's one part of the security. Kabilang din po yung meron po tayong mga naire-report at mga nagsusumbong na mga pasahero na gumagamit at nagiging biktima nitong mga fixer, no? Ito po ay wag po nilang tangkilikin itong mga fixer na ito. Ito yung mga nakasibilyan na hindi otorisado at hindi empleyado ng Philippine Ports Authority o kahit anumang shipping line na nagbebenta ng mas mahal na ticket. Huwag po nila tangkilikin ito dahil ito po ay mas triple yung babayaran nila at wala pong kasiguraduhan. So mas maigi pa rin po kung sa online sila mag-book. Para naman po sa mga nakatatanda, no, yung mga elders po natin na kailangan ng assistance kapag nandiyan po sila sa mga pier, ano po ang inihanda po natin para dito? Meron po tayong mga specific areas for the people with specific concerns. Like for example, yung mga matatanda at pati na rin po yung mga PWD, buntis, may kasamang bata. Meron po tayong specific area para sa kanila. Special room po ito para sa mga special people with specific needs at meron din po tayong nakahandang all-gender restroom para po sa lahat. And kabilang po sa mga facilities natin, of course, yung mga Wi-Fi area, pati na rin po yung mga charging station at meron din po tayong mga nakahanda na mga refilling station so they can just bring their bottles para dire-diretso na po sila sa biyahe. Meron po bang mga hotline number na maaaring tawagan ng mga pasahero kung sakaling meron silang concern o problema sa mga pantalan? Most of our passengers po nagme-message na lang sa Facebook page ng Philippine Ports Authority. So just search for Philippine Ports Authority, yung meron pong blue badge and 24/7 po may sasagot. Antabay po ang ating mga assistance team at kumbaga sa ating pong hotline numbers, hindi po siya masyado nagagamit. But then again, I will also give our hotline numbers. Ito naman po yung number mula sa Port Police. Ito po yung 0908-346-2702. Again, 0908-346-2702. Ito po yung hotline ng Port Police. But pinakamainam po, if they have concerns, they can just message the Facebook page of the Philippine Ports Authority. Okay, bilang panghuli po, Ms. Samonte, no, ang inyo pong paalala sa ating mga biyahero.
Paalala na lang po sa ating mga kababayan, marami po talaga ang ating mga pasahero ngayon. So expect na po na meron tayong bahagyang pila sa labas ng Pantalan. Kaya po mas maigi kung makakapunta sila around 3 to 4 hours before their specific trip. And maglaan po sila ng oras sa pagpunta sa mga Pantalan dahil medyo traffic na rin po yung mga daan going to our ports. And isa po sa ating pinapaalala ay mas mainam kung meron na po silang online booking bago sila magtungo sa Pantalan para sigurado na po yung ticket nila at hindi na po nila kailangan pa pumila dito sa mga ticketing booths natin. Bagamat dalawang paraan po kung paano sila makabili ng ticket. Number one is online. Pwede po sila mag-book sa shipping line at pangalawa po pwede silang bumili dito sa mga ticketing booth sa ating passenger terminal building. Lagi pong mag-ingat at saka po dalhin po nila syempre yung mga required na documents at least sa kanilang pagta-travel and mas maigi pa rin po kung travel light na lang sila. Well, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Eunice Samonte, spokesperson ng PPA.